Stop! Hey! Leave the lady alone! Leave her the alone. Hey, Joe! You a lucky mother. You know that? Nakasentro ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Joe, na isang lasinggero, isang public nuisance, at isang karaniwang hindi kaaya-ayang tao. Ngayong 1993, hindi siya dumalo sa kaarawan ng kanyang 3 taong gulang na anak na babae, at hindi nakaramdam ng pagsisisi tungkol dito. Hindi rin siya nakakaramdam ng anumang uri ng obligasyon na makita ang alinman sa kanyang asawa o anak na babae. Sa halip, inuna niya ang pagdalo sa isang business meeting, kung saan nagpatuloy siya sa pagkilos bilang isang ganap na nakakairita, sa pamamagitan ng pagporma sa kasintahan ng kanyang kliyente. Gayunpaman, tinanggihan siya ng babae at nalaman ito ng kliyente. Ibig sabihin nito, hindi naging maganda ang pagtatapos ng gabi para sa kanya. He's not worth the trouble. Ngayong nasaktan ng kanyang ego, gumala si Joe sa lansangan na lasing at mag-isa. Miserable siyang tumawag ng uwak sa sidewalk, at sa isang punto ay nagpas siyang bumili ng isang trinket para sa kanyang anak na babae mula sa isang street vendor. Pagkatapos nito, kinatok niya ang pintuan ng bar na madalas niyang pinupuntahan, na pag-aari ng dati niyang kaibigan na si Chucky. Hiniling ni Joe na papasukin siya sa loob at bigyan ng alak, ngunit tumanggi si Chucky dahil sarado na ang bar. Sa pagkaasar, lumayo si Joe, ngunit nakatagpo siya ng isang babae sa gitna ng kalye, at doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Sa sumunod na eksena, nagising si Joe sa isang kama, marahil pagkatapos makipagpalakpakan sa babaeng nakilala niya sa kalye kanina. Inaantok siyang pumunta sa banyo para mag-jingle, habang maririnig ang tunog ng shower na tumatakbo sa background. Gayunpaman, kalaunan ay napansin ni Joe na merong mali. Wala doon ang babae. Hindi lang yun, na-realize din ni Joe na ang aparador ay puno ng puting damit, at nakalock din ang pinto. Nagsimula siyang magpanik at sinubukang humingi ng tulong ngunit wala itong kwenta. Ilang sandali pa, isang tray ng pagkain ang dumausdos sa doggy door. Pinilit ni Joe ang kanyang ulo at nagmakaawa na palayain siya, ngunit tinalikuran lang siya ng lalaki. Tiningnan niya ang pagkain na ibinigay sa kanya, na isang bungkos ng mga dumplings mula sa isang Chinese restaurant, at isang bote ng alak. Lumipas ang mga araw, at ang mga pagkain na ibinibigay sa kanya ay nananatiling pareho. Labis niya itong ikinadismaya, ngunit si Joe ay dahan-dahang nang tinanggap ang kanyang kapalaran bilang isang bilanggo sa kakaibang silid na ito, nang ma-realize niyang wala na siyang magagawa. Isang araw, nilibugan siya sa isang fitness video at nagsimulang laruin ang kanyang alaga, nang lumabas sa vent ang makapal na puting usok, na naging sanhi para mawalan siya ng malay. Habang walang malay si Joe, ilang misteryosong tauhan ang pumasok sa silid, at nagsimulang kumuha ng mga DNA sample mula sa kanya. Sa sumunod na eksena, nalaman ni Joe na ang kanyang asawa ay ginahasa at pinatay, na iniwan ang kanyang 3 taong gulang na anak na babae na si Mia, na ilagay for adoption. Ayon sa newscaster, ang ebidensya na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay humantong sa mga pulis na maniwala na si Joe ang may kasalanan. Dito nabunyag na ang mga taong nakita nating pumasok sa silid ni Joe kanina, ay madiskarteng kinuha ang kanyang DNA at kalaunan ay itinanim ang mga ito sa pinangyarihan ng krimen. Malinaw na labis itong ikinagalit ni Joe, na hindi guilty sa panggagahasa sa kanyang asawa at pati na rin sa pagpatay. Makalipas ang ilang buwan, si Joe ay naging ng desperadong malungkot, na umabot pa nga sa puntong nagpahid siya ng dugo sa kanyang unan, na mukhang isang cartoon face para lang may makausap siya. Hindi lang yun, kinaibigan niya rin ang isang puting daga sa silid, hanggang sa isang araw ay nanganak ito ng ilang bubwit. Nakatulog si Joe sa tabi ng kanyang mga kaibigang daga, ngunit paggising niya, wala na sila. Habang nalilito, naglakad pabalik si Joe sa pangunahing silid, at nakitang dumulas sa loob ang kanyang pang-araw-araw na tray ng pagkain. Gayunpaman, ang pagkain na ito ay bahagyang naiiba. Napaiyak siya sa sakit nang makitang ito ang kaibigan niyang daga at mga sanggol nito, na nakahain sa plato. Makalipas ang ilang araw, makikita si Joe na nagtatangkang magpakamatay,
ngunit nabigo siya dahil muling lumabas ang puting usok sa silid, at sa sunod na paggising niya, nakita niyang maayos na ang kanyang mga sugat. Sa paglipas ng mga taon, umasa si Joe sa telebisyon sa silid upang makasabay sa outside world, kabilang ang mga balita tungkol sa kanyang anak na si Mia. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang inampon si Mia ng dalawang mapagmahal na magulang, at tila namamayagpag sa pagplay ng cello. Nagbigay ito kay Joe ng bagong pag-asa. Kaya naman, nagsimula siyang magsulat ng mga liham sa kanyang anak na babae, umaasa na sa sandaling makalabas siya, mababasa ito ng kanyang anak. Hindi lang yun, huminto siya sa pag-inom ng alak at nagsimulang mag-ehersisyo, at naging seryoso sa martial arts hanggang sa tuluyan na siyang maging fit. Sinimulan din niyang markahan ang mga taon na lumipas, sa pamamagitan ng pagtato sa sarili gamit ang isang karayom at ng room heater. Matapos gumugol ng halos 2 dekada na nakakulong sa silid, si Joe ay nakabuo ng isang escape plan. Araw-araw, sinimulan niyang kuskusin ang mga semento sa gilid ng bathroom walls, at isa-isang inalis ang mga hollow blocks hanggang sa ika-20 taon, nagawa niyang makagawa ng butas na maaari siyang magkasya. Gumapang siya dito at sinundan ng isang madilim na tunnel hanggang sa makarating siya sa dulo at sinipa ang harang. Pagkatapos ay bumalik si Joe sa silid upang kunin ang mga liham na isinulat niya sa kanyang anak, nang ang telebisyon ay nagsimulang magpalabas ng isang interview sa kanyang anak na babae, na ngayon ay nasa hustong gulang na. Sa panayam, sinabi ni Mia na kung buhay pa ang kanyang ama na si Joe, handa niyang subukang patawarin siya kahit na pinatay niya ang kanyang ina. Dahil sa pagka-distract sa telebisyon, muling pumasok sa silid ang puting usok, at muli na namang nawalan ng malay si Joe. Sa sumunod na eksena, nagising si Joe sa loob ng isang box sa gitna ng field habang daladala ang mga sulat. Meron din siyang dalang mga pera, at isang cellphone na nagpapakita ng isang countdown. Nang lumabas siya sa box, nakita niya ang isang babae na may dalang dilaw na payong, nakapareho sa babaeng nakita niya noong gabing dinukot siya. Hinabol niya ang babae, ngunit naantala ng isang grupo ng mga football player, na iniisip na hinaharas niya ang babae. Dahil sa ilang taon ng pagsasanay sa kanyang pagkabihag, madaling natalo ni Joe ang mga football player. Bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay, muli niyang nakita ang dilaw na payong sa gitna ng maraming tao, na nakapila para sa isang mobile medical clinic. Ngunit sa pagkakataong ito, isang lalaki na ang may hawak ng payong. Dahil ang pagkilos ni Joe ay nagdulot ng isang eksena, ito ay nagudyok sa isang nurse na nagngangalang Marie na lumapit sa kanya. Kalmado siya nitong tinanong kung okay lang siya, at ibinigay sa kanya ang kanyang card. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Joe, at lumayo para bisitahin ang dati niyang kaibigan na si Chucky. Pagkatapos mawala ng 20 taon, sinabi niya kay Chucky ang lahat ng nangyari sa kanya, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, nalaman niya na ang tumatawag ay walang iba kundi ang lalaking bumihag sa kanya sa nakalipas na 20 taon. Sa kanilang pag-uusap, hinamon ng lalaki si Joe na hanapin ang kanyang anak na si Mia. Pagkatapos ng tawag, hiniling ni Joe kay Chucky na tulungan siyang matrap kung sino ang gumawa nito sa kanya. Hindi ito madaling gawain dahil si Joe ay may napakahabang listahan ng mga taong ginawa niya ng kasalanan noong araw. Nang gabing yun, magdamag na nag-research si Joe ngunit wala siyang nahanap, hanggang sa matagpuan siya ni Chucky na nakahiga sa sahig na walang malay, at kinuha ang card ni Marie sa loob ng kanyang bulsa. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Marie na inaalagaan ng walang malay na si Joe. Sa sandaling yun, nakita niya ang mga sulat ni Joe at nang ma-curious, binasa niya ang ilan sa mga ito. Nang maramdamang nabastos, kinuha ni Joe ang mga sulat mula sa kanya, at nagsimulang kumilos ng agresibo. Pinakalma siya ni Marie sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na naniniwala siya sa kanyang kwento, at handa siyang tumulong sa kanya. Ngayong kasama na si Marie, ipinagpatuloy ni Joe ang kanyang pagsisiyasat upang mahanap ang salarin sa likod ng kanyang pagkidnap at pagkakakulong. Gayunpaman, nalaman niyang matanda na ito ngayon at halos gulay na. Kalaunan, nakaisip si Joe ng ibang ideya. Nagpasya siyang subukang kainin ang mga dumpling na isiniserve sa bawat Chinese restaurant na may salitang dragon sa pangalan nito, dahil ito lang ang pinakain sa kanya sa nakalipas na 20 taon. Sa ilang punto sa panahon ng paghahanap, inexcuse ni Marie ang sarili dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Joe ang kanyang paghahanap ng mag-isa,
hanggang sa wakas ay nakumbinsi siya na natagpuan na niya ang tamang lugar. Sa panahong yun, nakita niya ang isang malaking takeout order, at nagpas siyang sundan ng isang kahina-hinalang lalaki na dumating para kunin ang order. Nang makalusot si Joe sa gusali kasama ang lalaki, pinatay niya ang misteryosong lalaki, at nagkunwaring magde-deliver lang siya ng pagkain sa lugar. Ngunit nang nasa loob na siya, pinatay niya ang receptionist. Doon, nabunyag na hindi lang si Joe ang nabihag. Sa katunayan, may daan-daang iba pang mga tao na nakakulong sa loob ng mga kwartong ito na mukhang hotel. Pagkatapos ay dinakip ni Joe ang isang lalaking nagngangalang Cheney para sa pagtatanong, at pinahirapan siya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga hiwa sa buong leeg niya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Cheney na magsalita, kaya naisipan ni Joe na buhusan ng asin ang kanyang leeg. Dahil sa sakit, umamin na si Cheney pero sinabing hindi niya kilala kung sino ang kanyang employer. Sa halip, sinabihan siya ni Cheney na kunin ang isang audio recording at pakinggan ito. Sa recording, inutusan lang ng employer si Cheney na ikulong si Joe sa loob ng 20 taon, nang hindi man lang sinasabi ang dahilan kung bakit. Habang nangyayari ito, natagpuan ng isang gun ang patay na receptionist, at ipinatawag ang iba pa niyang mga kaibigan. Pagkatapos ay tinambangan nila si Joe, at pinilit siyang labanan sila. Sa puntong ito, ipinakita ni Joe kung ano ang nakuha niya mula sa pagkakakulong sa kakaibang silid. Sa huli, nanalo si Joe sa laban, ngunit lumayo siya na may saksak sa likod. Pagkatapos ay bumagsak siya sa labas ng gusali, ngunit binuhat siya ng isang lalaki, at ibinaba siya sa harap ng bar ni Chucky sa hindi malamang dahilan. Nang malaman ang nangyari, to the rescue si Marie at isa pang kapwa nurse upang asikasuhin ang sugat ni Joe. Hindi nagtagal, narinig ni Joe si Marie at ang kanyang kaibigan na nagtatalo. Naisip ng kaibigan na dapat nang ihinto ni Marie ang pagsisikap na tulungan si Joe dahil mukhang mapanganib siya, ngunit si Marie, na hindi makasarili at masyadong mabait, ay nanindigan na tutulungan pa rin siya. Pagkatapos nito, gumugol si Joe ng ilang oras sa bar ni Chucky, hanggang sa wakas ay nakita na niya ang mismong lalaking hinahanap niya. Ang lalaki ay mahinahong nakipag-usap kay Joe na parang normal lang ang lahat. Gayunpaman, ang galit na si Joe ay kumilos upang salakayin siya, ngunit madali siyang napabagsak ng babaeng bodyguard ng lalaki. Nagpatuloy ang lalaki at binigyan si Joe ng 2 hamon, na dapat niyang tapusin sa loob ng susunod na 2 araw. Ang una, dapat alamin ni Joe ang pagkakakilanlan ng lalaki, at ang pangalawa naman, dapat alamin ni Joe ang dahilan kung bakit siya dinukot at ikinulong ng halos 20 taon. Kung malalaman ni Joe ang mga sagot sa loob ng 2 araw, nangako ang lalaki ng $20 million na halaga ng mga diamante, at para gawing mas exciting ang mga bagay-bagay, nangako ang lalaki na papatayin ang sarili sa harap ni Joe. Bago umalis, kalmado niyang ipinaalam kay Joe na si Cheney at ang kanyang mga tauhan ay naghahangad na makapaghiganti sa pamamagitan ng pag-atake kay Marie. Siyempre, nag-joke ito kay Joe na sumugod para tulungan si Marie, ngunit pagkarating doon ay nahuli siya ng mga tauhan ni Cheney. Pagkatapos ay nakatanggap si Cheney ng tawag mula sa kidnapper, na nag-alok kay Cheney ng malaking halaga bilang kapalit ng pagpapalaya kay Joe. You a lucky mother, you know that? Dito, makikita natin na malinaw na may malasakit sina Joe at Marie sa isa't isa. Pagkaalis ng mga masasamang tao, nakatanggap si Joe ng isa pang tawag mula sa lalaki, at nabanggit niya kay Marie na ang parehong tunog ay palaging nagpe-play sa background ng bawat tawag. Pagkatapos ay inilabas ni Marie ang kanyang telepono, at gumamit ng isang app para hanapin ang kanta. Ilang sandali pa, natuklasan ng dalawa na ang kanta ay awit ng isang prep school na tinatawag na Evergreen Academy, isang paaralang pinasukan ni Joe noong bata pa siya. Sinubukan ng dalawa na hanapin ang paaralan sa internet, ngunit hindi ma-access ang website dahil sarado na ang paaralan. Sa kabutihang palad, nahanap nila ang matandang punong guro ni Joe, kaya nagpa siya ang dalawa na bisitahin siya. Nagpanggap si Marie na isang investigador na sinusubukang patunayan ang pagiging inosente ni Joe sa kaso ng pagpatay, habang si Joe naman ay palihim na pumasok sa loob ng bahay para magnakaw ng yearbook. Dito, malalaman natin na ang batang si Joe ay nagkaroon ng maraming kaaway dahil siya ay isang bully. Sa sandaling yun, natuon ang pansin ni Joe sa larawan ng isang lalaki na nagngangalang Adrian Price, at biglang may nag-click sa kanyang isipan. Pagkatapos ng pagbisita, nagpa siya ang dalawa na magpahinga at maligo.
Sa mga oras na yun, ang tensyon sa pagitan nila ay hanggang sa bubong na, at ito ay nagtapos sa romantikong pagpapalakpakan ng dalawa. Lingid sa kaalaman nila, naglagay pala ng hidden camera ang misteryosong lalaki sa loob ng silid. Samantala sa bar, si Chucky, na nag-aral din sa Evergreen kasama si Joe, ay gumagawa ng sarili niyang pagsasaliksik, nang may natuklasan siya sa internet na nag-udyok sa kanya na tawagan kaagad si Joe, ngunit si Joe ay malinaw na may mas importanteng bagay na dapat tapusin. Lingid sa kaalaman ni Chucky, ang tawag ay sinusubaybayan ng misteryosong lalaki. Ang lalaki, na talagang si Adrian Price, ay na-offend dahil tinukoy ni Chucky ang kanyang kapatid na babae bilang isang pokpok, kaya nagpasya siyang bisitahin si Chucky. Kinagabihan, sina Joe at Marie, na hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari, ay palihim na pumasok sa paaralan at nagpasyang pag-aralan ang mga lumang record ng paaralan. Matapos hukayin ang mga record, nakita ni Joe ang record ng kapatid ni Adrian, si Amanda. Habang naglalakbay si Joe pabalik sa memory lane, naalala niya na binuli niya siya noon, at na-realize na ang lalaking nagpakulong sa kanya ay walang iba kundi si Adrian Price, ang dati niyang kaklase. Nakatitiyak si Joe dito dahil noong bata pa siya, nakita niya ang kapatid ni Adrian na nakikipagtalik sa isang lalaki sa loob ng greenhouse ng paaralan. Sa kasalukuyan, sina Joe at Marie ay nagsagawa ng higit pang pagsasaliksik, at nalaman na lumipat ang pamilya ng Price pagkatapos ng insidenteng yun. Kalaunan, idinispat siya ng ama ang kanyang asawa, ang kanyang anak na si Amanda, at pagkatapos ay tinapos ang kanyang buhay, na iniwan ng isang malubhang sugatan na si Adrian. Sa pagtatapos ng kanilang paghahanap, nakita ni Joe at Marie ang isang package na ipinadala ng misteryosong lalaki, na ang pangalan ay kilala na natin ngayon bilang Adrian Price, at natagpuan ang pinutol na dila ni Chucky sa loob. Hindi lamang yun, ipinaalam ni Adrian kay Joe ang isang lokasyon, at sinabi sa kanya na kasama niya ang kanyang anak. Nang mabalot ng galit at sa kagustuhang makita ang kanyang anak na babae, kumilos na si Joe upang umalis sa lugar. Sinubukan siyang pigilan ni Marie dahil nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan, ngunit determinado si Joe na pumunta. Kalaunan, nakaharap na ni Joe si Adrian, at sa pagkakataong ito, nagawa niyang patayin ang kanyang mapagkakatiwalaang bodyguard. Where's Mia? Pagkatapos nito, nagawang masagot ni Joe ang unang tanong tungkol sa kung sino siya. Adrian Doyle Price. Sa puntong yun, malalaman natin na ang mga aksyon ni Joe sa nakaraan ay humantong sa isang mas masahol na resulta kaysa sa simpleng pagsira lang kay Amanda Price, ang nakababatang kapatid ni Adrian. Lumalabas na sa pagiging immature na binata ni Joe, nagpasya siyang sabihin sa lahat ang tungkol sa nakita niya sa greenhouse. Dahil dito, nagalit ang ama ni Adrian, dahil sa tingin nito ay isa itong kahihiyan sa pangalan ng kanilang pamilya. Nang mapuno ng kahihiyan, isang araw ay bigla na lang nandilim ang paningin ng kanyang ama at nagpasyang patayin ang bawat miyembro ng pamilya, bago pinatay ang sarili. Nakaligtas lang si Adrian dahil hindi tumama ang bala sa kanyang puso. Sa katunayan, ang ama ni Adrian ay nakaramdam ng matinding kahihiyan dahil si Amanda ay hindi lang nakikipagtalik sa isang matandang lalaki sa greenhouse, nakikipagpalakpakan din ito sa sarili niyang ama. Dahil nakuha ni Joe ang lahat ng ito, binigyan siya ni Adrian ng $20 million na halaga ng mga diamante, gaya ng ipinangako. Hindi lamang yun, pinatuloy niya si Joe sa isa pang silid upang makita ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay dinala si Joe sa isang silid na parang isang TV studio, at dito sa kanya ibinunyag ni Adrian na ang palabas sa TV na pinapanood ni Joe na nag-a-update sa kanya tungkol sa kanyang anak sa mga nakaraang taon ay gawa-gawa lang. Sa lahat ng oras na ito, kumuha si Adrian ng artista para magpanggap bilang si Mia. Nang malaman ito, galit na galit si Joe at nagsimulang magtanong kung nasaan ang totoong Mia. Para dito, sinagot lang ni Adrian na pagkatapos patayin ang asawa ni Joe, si Adrian ay nagsumikap na baguhin ang pagkakakilanlan ni Mia, at umabot ito sa pagpapalit ng kanyang pangalan sa Marie. Tama ang narinig nyo, si Marie ang nurse na nilasahan ni Joe at siya rin ang tunay na anak niya. Sa lahat ng oras na ito, si Adrian ay gumawa ng isang napakadetalyadong plano upang hindi lamang ipakulong si Joe, ngunit nang palayain siya, binalak din ni Adrian na makilala ni Joe ang kanyang anak na babae. Nagawa ni Adrian na magsama silang dalawa at tuluyang magpalakpakan, para sa wakas ay maunawaan ni Joe ang sakit na pinagdaanan ng pamilya ni Adrian, at lalo na ng kanyang kapatid.
Si Joe, na ngayon ay labis na nandidiri at dismayado sa kanyang sarili, ay wala ng pagnanais na patayin si Adrian. Gayunpaman, si Adrian ay nanatiling tapat sa kanyang salita. Ngayong patay na ang kanyang buong pamilya at kontento na sa paghihiganti, pinatay niya ang kanyang sarili sa harap ni Joe, tulad ng kanyang ipinangako. Sa katapusan, si Joe ay nag-iwan ng isang goodbye letter kay Marie kasama ang mga diamante. Sa sulat, sinabi niya sa kanya na hindi na sila pwedeng magkita, dahil nakagawa siya ng isang bagay na hindi kapatapatawad, at kailangan niyang parusahan ang sarili para dito. Sa huling eksena, makikita ang room manager na si Cheney na nakatanggap ng mga brilyante, habang si Joe naman ay bumalik sa parehong silid kung saan siya nabihag sa nakalipas na 20 taon, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.